Una sa lahat, kalangitan sa Kabikulan, bakit naging kulay pula? Ilang residente nangangambang baka masamang pangitain yan. Pero teka muna, pakinggan mamaya ang paliwanag dyan ng eksperto. Samantala, dalawang bagyong nasa paligid ng bansa patuloy na binabantayan. Ang update sa mga yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos hindi makikipagtulungan pero hindi rin pipigilan ang imbestigasyon ng ICC tungkol sa Duterte drug war. wanted na aktor na si Ken Chan nagsalita na tungkol sa kasong syndicated estafa. Hindi raw siya nanloko at may gusto lang manira sa kanya. Lalaking inuutusan umunong magbenta ng droga sa mga menor de edad, nanlaban daw patay. Mahigit 300,000 undocumented na mga Pilipino sa Amerika. Pinaghahandaan ng pauwiin oras na umupo si US President-elect Donald Trump. Ilang Pinoy immigrant, eksklusibong nakausap ng News 5. Anak ni Ai de las Alas, rumesbak sa girlfriend ni Carlos Yulo na nagsabi raw na tila kinarama si Ai kaya hiniwalayan ang asawa. Paskong Pasko na, Vice Ganda, SB19 Josh at iba pang sikat present sa giant Christmas tree lighting sa Quezon City. Hindi tutulong sa ICC pero hindi raw pipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Duterte kung gusto niyang sumuko sa ICC. Bukod dyan, sa dami ng inamin ni Duterte sa Quadcom, pinag-aaralan na raw na kasuhan siya. Nasa frontline ng balitang yan, Myron Enriquez. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC tungkol sa Duterte drug war. Pero hindi rin daw haharangin ang ICC. Hindi rin hahadlang ang gobyerno kung gustong sumuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Kahapon mismong si Digong na ang nagyaya sa ICC. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. If I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Alam daw ni Pangulong Marcos na marami ang humihingi ng hustisya sa nangyaring extrajudicial killings noong drug war. At kahapon, meron ngang inamin si Digong sa pagdinig ng House Quad Committee. Marami akong pinatay. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Department of Justice na kasuhan ang dating Pangulo. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Sa kabila niyan, nanindigan si PBBM na wala ng balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ibang usapan na kung idaraan ng ICC sa Interpol ang warrant laban kay Duterte dahil may hiwalay tayong kasunduan at obligasyon sa kanila. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies to effect the process. Nakikita naman ni Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares na good development ang bagong posisyon ng palasyo. Malaking bagay yan at malaking departure na yan. Practically, tinanggalan nila yung kanilang policy na hindi sila magko-cooperate sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakinabang sa illegal na droga ang pamilya Duterte. Pero pinabulaanan niya ng dating Pangulo.
Pagre-resignin niya raw ang anak na si VP Sara. Kung totoo yan, nagbabalik si Marian Enriquez. Sabi Napikon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Inambahan pang babatuhin ng mikropono sa gitna ng pagdinig kahapon ng House Quad Committee. Hinamon kasi ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver dahil sa akusasyon ng dating senador na nakinabang si Duterte sa illegal na droga. anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa sa Sige po. Pwede. Papayag ako. Sampalin niyo ako. Pero pirma muna kayo sa waiver. Pero ano nga ba ang laman ng bank transactions na gustong ipasilip ng dating senador? Base sa dokumentong iprinisenta ni Trillanes, umabot sa 2.4 billion pesos ang laman ng joint account ng mga mag-amang Duterte. Pumasok umano ang pera mula 2006 hanggang 2015. May ilang deposito raw na kahina-hinala. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. Galing daw ang impormasyon kay Joseph De Mesa na dating taga-suporta ni Digong. Tumugma rin daw ang mga detalye sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC noon sa Office of the Ombudsman nang imbestigahan nila ang issue. Pero pinabulaanan lahat yan ni Digong. if there is an iota of truth, baski konti lang, kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Hamon pa niya, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. giit pa ni Duterte hindi lang din dapat siya ang pumirma ng waiver. Nangyari ang lahat ng yan habang nasa gitna ni na Duterte at dating Senador Antonio Trillanes si Attorney Laila De Lima. Kaya tinanong ng mga kongresista si De Lima kung gusto raw ba niyang lumipat ng upuan. I'm not comfortable, but I can stay here. Matatanda ang inambahan din ni Duterte si De Lima sa isang punto ng pagdinig. Buwelta riyan ng dating senador. That was so unbecoming, that was offensive. Kasi talaga namang wala siyang any sense of decency. At isa pa pong tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Sa November 21, itutuloy ang pagdinig. Iimbitahan pa rin daw nila si Duterte pero mukhang hindi na raw siya makadadalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa Quadcom hearing nung Miyerkules, muling inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunoy secret bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Ang mga accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Umamba pa siyang papaluin ng mikropono ang dating senador kung wala lamang namagitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta't pipirmahan na niya ngayon din ang bank secrecy waiver. Pero marahil nalimutan po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Katunayan, nagkaroon pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag-iimbestiga sa mga umunoy secret accounts na ito. Ang tinutukoy po natin si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Taong 2016, nagsampa si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Higit 2 bilyong pisong pera raw ang pumasok sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Pero hindi po ito mahawakan ni Ombudsman Conchita Carpe Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Kaya't inassign ni Morales ang investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second in command, si Melchor Arthur Carandang. Setyembre 2017, sinabi po ni Carandang sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, merong mahigit 1 bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Sapat na raw ito
para maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Carandang, iniintay pa niya ang final na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si nooy Pangulong Duterte, hindi raw pinagbabantaan si Carandang, pero uunahin daw niya si Carandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Magdasal na raw siya. Sunod na buwan, nagsampa ng reklamong administratibo ang Volunteers Against Crime and Corruption at ilang kaalyado ng Pangulo laban kay Carandang. Ayon po sa BACC, mukhang dinidestabilize ni Carandang ang Duterte administration at pumapanig kay Trillanes. Sinigundan po ito ng Malacanang. Nagpataw ang palasyo ng 90-day preventive suspension laban kay Carandang dahil sa umunoy violation ng Code of Conduct for Public Officials and Employees at Anti-Graft Law dahil daw sa paglabas ng impormasyon na confidential. Hindi pa raw tapos ang investigasyon kaya't hindi dapat naglabas ng detalye si Carandang. Pero hindi pinansin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension order ng Malacanang. Ngayon, ang AMLAC naman naglabas ng sariling pahayag. Wala raw itong binigay na report sa Ombudsman tungkol sa mga Duterte bank accounts na maaring totoo rin. Ang sabi naman kasi ni Carandang, iniintay pa nila ang final na report ng AMLAC. Yun lang bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng Ombudsman ang investigasyon. Ayaw raw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya't hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na, tuluyang sinibak ng Malacanang si Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sa dismissal order pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Carandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. At matindi ang parusa kay Carandang. Maliban po sa termination, meron ding forfeiture of retirement benefits at perpetual disqualification from public office. At doon po nagtapos ang issue ng umunoy Duterte Secret Bank Accounts Investigation. Hanggang sa iungkat muli ito kagabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa ibang balita, 2 bagyo na ang nasa loob ng bansa. Alas 8 ngayong gabi nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagong bagyong Pipito. Nasa bahagi na ito ng Eastern Visayas. Sinundan niya si bagyong Ophel na naging super typhoon pa bago maglandfall kanina sa Cagayan. Sa track ng Pag-asa, may panibagong landfall ang bagyong Ophel sa Babuyan Islands ngayong gabi. Habang ang bagyong Pipito naman posibleng tumama sa kalupaan ng Southern Luzon sa weekend. Uulanin din ang Metro Manila. Sa ngayon, tanging cyclone wind signal sa bagyong Ophel ang inilabas ng Pag-asa. Signal number 4 pa rin ng Babuyan Islands at bahagi ng Cagayan. Posibleng mas malakas sa bagyong Ophel ang bagyong Pipito. Binayo ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Ophel ang lalawigan ng Cagayan. Libo-libong residente sa tabing dagat ang sapilitang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pasado alauna kaninang hapon nang unang mag-landfall sa Cagayan ang bagyong Ophel. Sa dulong bayan ng Santa Ana, halos iwas-iwas ng malakas na hangin ang mga puno. Ang mga poste ng kuryente halos mabuwal din. Halos wala ring makita sa mga kalsada. Ang mga nilipad na yero at sanga ng puno nagkalat sa daan. Isa sa mga barangay sa Santa Ana na malapit sa Dalampasigan, napakalakas na ng pagbira ng ulan at hangin. Ganito ang itsura ng signal number 5 dahil sa super bagyong Ophel. Maaga namang nagpatupad ng forced evacuation sa mga nakatira sa tabing dagat sa Santa Ana. Kaya ang mga bangkang pangisda isinampa muna sa Pampang para hindi madali kung lumakas pa ang alon. Kanya-kanya ring diskarte ang ibang residente para hindi matanggalan ng bubong. May nagtali ng mga yero at may naglagay ng mga sandbag. Sa huling tala ng Santa Ana LGU, nasa higit 1,300 na pamilya na o mahigit 3,000 residente ang inilikas na. May phobia na rin yung iba. Yung iba, hindi pa naayos gaano yung bahay. Kaya pinamabuting sa evacuation center lang muna sila. Bukod sa Santa Ana, binayo rin ng bagyong Ophel ang ibang mga bayan sa Cagayan. Sa Bugay, sinuong ng mga taga-Coast Guard ang malakas na hangin at ulan para i-rescue ang isang hindi makalakad na bakwit.
Maladelubyo sa bayan ng Gonzaga. Pati antas ng ilog mataas at rumaragasana dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa munisipyo muna ng Sanchez Mira dinala ang ilang bakwit dahil nasira ang evacuation centers nila nung bagyong Marse. Ayon sa LGU, naghahanap sila ng alternatibong pagdadalhan sa evacuees. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, alamin ang paliwanag kung bakit nagkulay pula ang kalangitan sa Bicol. Sa pool sa CCTV, security guard ginulpi at inagawan ng baril sa Maynila. Muntikan pang mabaril. At aktor na si Ken Chan, sinagot ang alegasyong nambudol umano siya sa mga kasosyo sa negosyo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtulungang gulpihin at inagawan pa ng baril ang isang security guard sa Maynila. Napagtipan lamang daw ang biktima dahil hindi siya namigay ng sigarilyo. Nasa Frontline na balitang yan, Nina Ong Pauco. Naglalakad sa Parola compound sa Maynila ang isang security guard nang bigla na lang dambahan ng isang lalaki. Tinuhod pa na lalaki ang CQ. Nagpambuno silang dalawa kaya nahulog ang baril ng gwardya. Nakisali rin sa panggugulpi ang dalawa pang lalaki. Ang lalaking nakaasul, pinulot ang baril at itinutok sa CQ. Tinangka niyang paputukan ng CQ. 4 na beses niyang kinalabit ang gatilyo pero hindi ito pumutok. Nakalak kasi ang baril. Ang isa pang lalaki, pinaghahampas ng helmet ang kaawa-awang gwardya. Hindi pa tumigil ang tatlo at muling kinuyog ang CQ bago tumakbo palayo. Napagtripan nila itong security na sabi nga nagtatrabaho lang doon at naka-duty malapit doon sa lugar. Ayon sa biktima, bibili lang siya ng pagkain nang lapitan ng mga lasing umanong sospek. Hiniritan siya ng mga ito ng pangyosi. Nag-request sila ng ninang sigarilyo. Sabi ko, mamaya, at di ko gano'n mang pinansin. Bigla na lang po akong sinadyakan sa likod nung nakatalikod na po. Instakto ba, tadyak na tamaan yung baril ko po na tumalsik. Agad nagsagawa ng follow-up operation ang Delpan Police. Nahuli ang isa sa 3 sospek na siyang nagtangkang barilin ng biktima. Nabawi sa kanyang baril ng gwardya. Wala, napulot ko lang yun. Hindi naman sasadya yun eh. Pasensya po, tay. Kamali ako. Tinutugis na ang 2 pang sospek. Mahaharap sila sa kasong attempted murder, robbery at illegal possession of firearm. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nanlaban umano kaya napatay ang isang lalaking inuutusan umano ang mga menor de edad na magbenta ng droga. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Nasagip ng mga otoridad ang nasa 19 na lalaki. Nahuli silang nagbebenta ng droga sa Talisay City, Cebu. Nasa edad 9 hanggang 15 taong gulang ang mga biktima. Karamihan sa kanila nag-aaral pa. Yung mga ating mga minors ay ginagamit na career sa pagdi-dispose ng illegal drugs. Target ng operasyon ang suspect na si Rodel Andilab. Siya raw ang naguutos sa mga bata. Pero nakatunog umano ang suspect at nakipagbarilan sa mga operatiba. Napatay si Andilab. Na-recover sa crime scene ang baril na ginamit ng suspect at ang pake-paketing shabu. Aminado ang mga opisyal ng barangay na talamak ang bintahan ng droga sa kanilang lugar. Yung mga minor, pag may e-bike at saka magmotor, para namang parang market na. Oo, lantara na. Naiinganyo raw ang mga bata na magbenta ng illegal na droga dahil sa perang kinikita nila mula rito. Posibleng makasuhan ang magulang ng mga bata kung mapapatunayang nagpabaya sila. Nasa kustodiya na ngayon ng DSWD ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Namangha at nagtaka mga netizens sa nakitang pulang kalangitan sa Bicol. Ang ilan, sinabing delubyo raw ang hatid dito. Pero ano ba talaga ang totoo? Alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Pulang-pula ang kalangitan sa Camarines Sur kaninang umaga. Sunrise pero red sky ang nakikita. Ang isang ito, picture perfect kasama ang Bulkang Mayon. Nagkalat din online ang red sunrise mula sa mga residente sa Bicol. Ang mga netizen namangha at nagtaka.
Paano yan nangyari? Tingin ng ilang netizens, masamang pangitain ito. Babala raw ito ng parating na bagyong Pipito. Pero paglilinaw ng Pag-asa, walang kinalaman ang bagyong Pipito sa Red Sunrise sa Kabikulan. Ang pulang kalangitan daw ang sanhi ng paggalaw ng high pressure area Pasilangan. Kapag may high pressure area, ibig sabihin maganda ang panahon. Malayo ito sa pinangangambahang may dilubyong hatid ang Red Sunrise. Masyado po mataas ang pressure pa po sa ating kalangitan po sa ngayon, kaya nagkakaroon po tayo ng diffraction. Kaya rin po ang nakikita ng ating mga kababayan na lang. Gayunman, nag-abiso rin ang Pag-asa na maapektuhan ng bagyong Pipito ang Kabikulan. Kaya anumang kulay ng langit, dapat laging handa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinaghahandaan na ng gobyerno ng Pilipinas ang nakaambang malawakang deportation ng libo-libong undocumented Pinoy sa Amerika. Yan ay oras na maupo na sa Amerika si US President-elect Donald Trump. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. 370,000. Ganyan karami ang mga Pilipinong undocumented sa Amerika. Isa na riyan si Eric na higit 2 dekada na raw nakatira at nagtatrabaho sa California. Dito naman po sa Amerika, basta masipag ka lang, merong kabuhayan para sa'yo. Mag-park ka ng mga sasakyan, magtinda ka ng kung ano-ano, mag-serve ka sa mga restaurant na maaaring tumatanggap ng mga undocumented workers na kamukha namin. Ang mga katulad ni Eric ang target ngayong matulungan ng Department of Migrant Workers. Pero si Eric ayaw pa rin umuwi dahil sa mas mahirap daw ang buhay rito sa bansa. Lalo ho kaming magtatago sa mga nangyayari dahil alam naman namin wala kaming uuwian sa Pilipinas. Tingin ng Department of Foreign Affairs, malabong umuwi ang 90% ng mga undocumented Pinoy dahil sa mas malaking kinikita nila sa Amerika. Kaya lang daw may mga Pinoy roon na nais nang umuwi dahil baka may iniwasan, baka they're wanted in the US, or baka may tinatakasan silang layunin or family problems. Noong 2017 hanggang 2020 sa ilalim ng administrasyon ni dating US President Donald Trump, higit 3,000 Pilipino ang na-deport. At ngayong nagbabalik White House si Trump, plano muling ipatupad ang mass deportation sa illegal immigrants sa Amerika. Pero bago siya tuluyang umupo bilang bagong US President, bumisita si Trump sa White House matapos siyang imbitahan ni US President Joe Biden. Nangako si Biden ang smooth transition ng kanilang posisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Binasag na ng aktor na si Ken Chan ang kanyang katahimikan tungkol sa hinaharap niyang kasong syndicated estafa. Hindi raw siya nanloko at meron daw gustong magpabagsak sa kanya. Narito ang report ni MJ Marfori. Sa Facebook post ng wanted ngayong aktor na si Ken Chan, nilinaw niyang hindi siya nanloko ng tao. Naitayo raw niya ang negosyo nilang kapihan pero hindi to nagtagumpay. May mga bagay raw na dapat ipaglaban, lalo kung bakit naisampa sa kanya ang kasong syndicated estafa na kung tutuusin daw ay dapat umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Sabi ni Ken, maglalabas siya ng buong detalye sa mga darating na pagkakataon, lalo't patuloy daw siyang dinidikdik na mga gustong sirain ang kanyang pagkatao. Tila may intensyon din daw ang mga ito na pabagsakin ng aktor. Iginiit din ni Ken Chan na hindi siya nanghingi ng pera gaya ng binabato sa kanya. Sadyang nalugi lang daw talaga ang tinayo nilang kapihan. Ang dahilan daw nito, may ilan siyang business partners na nagplano para pabagsakin ang kanilang kumpanya. Pinili raw ni Ken na manahimik dahil una pa lang lumaban daw siya ng naaayon sa batas. Sabi pa ng aktor, hindi siya tumatakbo sa kaso. Hindi raw ito magiging dahilan para magtapos ang mahigit 1 dekada niyang pinaghirapang karera. Nagsorry rin si Ken sa lahat ng mga kumpanya at brand na naapektuhan ng issue. Sa huli, nangako ang aktor na patuloy siyang lalaban. Noong Biyernes lang nang ilabas ang warrant of arrest laban kay Ken Chan, pero hindi siya nakita sa kanyang bahay. Hanggang ngayon, walang binanggit si Ken Chan kung nasaan siya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Marami pa akong may init at chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod ang pagsagip sa driver ng kotseng nahulog sa swimming pool. Chloe San Jose may patama umano kay Ai de las Alas na hiniwalayan ng kanyang asawa, anak ni Ai Rumesbach. At Bel Mariano, mag-aala, Moana. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ng tambangan ng riding in tandem ang isang konsehal sa Arayat, Pampanga. Nadamay rin pati ang isang kapitan ng barangay. Nasa frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Hagip sa CCTV ang pagdaan ng puting SUV sa tapat ng Barangay Hall sa Telapayong Arayat, Pampanga umaga noong Martes. Nagmaniobra ang SUV at pumarada sa gilid ng kalsada. Pero sinusundan at inaabangan na pala ito ng riding in tandem. Pumwesto sila sa gilid ng ambulansya habang tila sinisipat kung sinong sakay ng SUV. Maya-maya, lumapit ang motor sa SUV saka pinagbabaril ang dalawang lalaking sakay nito. Agad tumakas sa mga sospek. Hindi na nahagip sa CCTV pero bumulagta sa kalsada ang isa sa mga biktima. Siya si Federico Hipolito, konsehal ng Araya. Habang ang kasama niya, nagawa pang makatakbo sa Barangay Hall kahit may tama ng bala sa kamay. Siya naman si Julito Trinidad, kapitan ng Barangay Batasan. Dinala sila sa ospital pero namatay si Hipolito. Ayon sa barangay, dadalo sana ng medical mission ang mga biktima. Nasa 7 hanggang 8 putok daw ng baril ang pinakawalan ng mga sospek. Palaisipan pa kung ano ang motibo sa krimen. Mabait daw po itong si konsehal at tahimik with regards to the motive. Tinitingnan pa po namin lahat. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Planong magpasa ng resolusyon ng Metro Manila Council na hihikayat sa mga LGU sa Metro Manila na ipagbawal ang pagtayo ng isang tao para magpa-reserve ng parking slot. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa viral video na ito, tila may hinihintay ang nakatayong babae sa bakanteng parking slot. Binusinahan siya ng driver. Pero deadma ang babae, kaya nagdire-diretso ang sasakyan hanggang sa makaparada. Napagilid na lang ang babae. Ito pang isang nag-viral sa isang sementeryo sa Las Piñas. Nakatayo sa bakanteng parking space ang babae para mag-reserve pero nakipagmatigasan siya sa SUV na paparada rin. Ang mga ganyang eksena ang gustong iwasan ng Metro Manila Council. Kaya plano nilang magpasa ng resolusyon na maghihikayat sa mga lokal na pamahalaan sa NCR na ipagbawal ang pagtayo ng isang tao para makareserba ng parking slot. Nais rin nilang mapatawan ng parusa ang mga lalabag. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, gusto nilang magkaroon ng iisang ordinansa ang mga LGU. Nung tinignan namin yung pong comments doon sa video, tuwan-tuwa yung reaction ng mga tao eh. So, ang thinking namin, hindi na dapat umabot sa ganon. Kasi kung ganon ang reaction ng tao, ibig sabihin they are approving yung violence. Plano rin ng MMDA na makipag-ugnayan sa mga pamunuan ng mall. Ang balak na yan ng MMC, pabor sa ilang motoristang nakausap ng News 5. Makaka-istorbo ka rin kung halimbawa emergency yung paparada ron tapos bigla kang tatayo. Eh kung bigla kang masagasaan dyan. Magmumula ng pag-aaway yun eh. Hindi naman siya sasakyan, tao siya. Pag-aaralan pang maigi sa ngayon ang gagawing ordinansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nahulog sa swimming pool ang isang kotse sa Amerika. Muntikan tuloy malunod ang driver nito.
ang aktwal na video ng pagsagip at ang iba pang frontline news abroad sa report na ito. Nahulog sa swimming pool ng isang bahay ang kotseng ito sa Arizona sa Amerika. Agad namang rumisponde ang mga pulis dahil natrap sa loob ang driver ng sasakyan. Mabilis ang binasag ng pulis ang sunroof ng kotse. At matagumpay na nailabas ang lalaki. Dinala siya sa ospital. Kwento ng driver sa mga pulis, aksidente niyang natapakan ng silinyador ng kanyang kotse. Dahil dyan, dumiretso siya at nahulog sa pool. Sa Russia, napadpad sa tabing dagat ang isang killer whale. Nakakahinga pa ang naturang hayop. Itinali ng mga rescuer ang killer whale at binuhat gamit ang loader. Dinala siya malapit sa tubig para kusang tangayin ng alon pabalik sa dagat. Ayon sa mga otoridad, nasa malalang kondisyon ang orca dahil sa mga crack sa balat nito. Hindi na raw bago ang pagka-stranded ng mga killer whale sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ito ang mainit-init. Rumesbak ang anak ni Ay de las Alas laban sa jowa ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Dahil yan sa post umano ni Chloe na tila nakarma raw si Ay kaya hiniwalayan ng asawa. Narito ang report ni MJ Marfori. Hot topic ngayon ang umunoy patama ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose sa aktres na si Ay de las Alas. Kasunod yan ang kumpirmasyon ni Ay sa hiwalayan nila ng asawa na si Gerald Sibayan. Base sa mga kumakalat na screenshot ng post ni Chloe, tila nakarma raw si Ay. Hindi naman daw siya natutuwa sa nangyari sa comedy queen. Pero sabi ni Chloe kay Ay, 10 times daw na ibabalik sa kanya ng universe ang mga ginawa niya sa iba. Matatanda ang sinabi ni Ay sa isang interview na naiilang siya sa ilang clingy photos ni na Chloe at Kaloy. Sabi pa ng komedyante noon, huwag na sanang sumali sa eksena si Chloe noong kakapanalo pa lang ni Kaloy sa Paris Olympics. Base naman sa article ng pep.ph, tanging mga kaibigan lang daw ni Chloe sa Facebook ang nakakita ng post kaya hindi ito nakikita ng publiko. Wala pa namang say dyan ang komedyanteng si Ay, pero pumalag na ang anak niyang si Sofia. Nag-comment si Sofia sa isa sa mga post ni Chloe. Sabi niya, matapang ka? Public mo naman post mo regarding my mom. Quote unquote. Sumagot naman si Chloe na nag-message daw siya. Wala pa namang panibagong komento o post ang alinman sa kampo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa, volleyball o TV reporting. Why not both? Kinaya yan ng PVL stars na sina Alyssa Valdez, Fifi Sharma at Ea Laure sa Frontline Pilipinas. Panoorin natin yan sa report ni Ian Suyu. Hindi lang sa hampasan ng bola palaban ang PVL stars na sina Alyssa Valdez, Fifi Sharma at Ea Laure. Sino-sino kaya ang makakakuha ng... Pati sa TV reporting, may ibubuga rin sila. Pinatunayan nila yan nang maging sports anchor sila sa kapatid primetime newscast na Frontline Pilipinas. Unang sumabak ang miyembro ng Alas Pilipinas na si Fifi Sharma. Attention dinawang fans, matatagalan pa ang pagbabalik ng Choco Mucho star setter dahil sa kanyang knee injury. Ano naman kaya ang feeling ni Fifi? Nakakakaba, sobra. Pero masaya po kasi first time ko pong gumawa ng ganito po like sa live. Next na sumalang ang 9-time PVL champion at captain ng Creamline Cool Smashers na si Alyssa Valdez. Simula na uli ng mainit na hampasan para sa 4 na teams sa ongoing PVL Filipino All-Conference. Kinabahan din daw si Alyssa, pero confident pa rin siya, like a pro. Dito Mikey, relax ka lang dyan. And last but not the least naman ang PVL star at Alas Pilipinas spiker na si Ea Laure. Update naman tayo sa PVL. Lumipat na sa Galleries Tower High Risers ang veteran outside hitter na si Joe Maraginot. Nilinaw ng San Antonio Spurs kung... Sumabak din na sports anchor ngayong gabi ang 2-time Southeast Asian gold medalist na si Jamie Lim. At bukas, makakasama natin ulit ang PVL star na si Fifi. Abangan niyo siya at ang mga may init na balita sa Frontline Pilipinas, 6:30 PM, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may baon pa akong chika sa inyo mamaya. Abangan ng 90s love team na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal muli magtatambal para sa isaang pelikula. At mga bigating celebrity na kisaya sa giant Christmas tree lighting sa Quezon City. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Eto para sa batang 90s. Muling magtatambal ang iconic love team na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Reunited ang Marjo sa upcoming movie nilang XX Lovers. Mahigit 2 dekada nang hindi sila nagsama sa isang proyekto. Kaya maging sina Marvin at Jolens excited na balikan ang industriya na nagpakilig sa marami nilang fans. For now, kalma lang muna dahil ongoing pa raw ang production ng XX Lovers. Very Disney princess naman ang atake ng aktres na si Belle Mariano sa bago niyang kanta para sa sequel ng Moana. Yan ang Pinoy version ng soundtrack ng Moana 2 na Anong Daratnan. Hango yan sa mismong Disney song na Beyond. Coming soon na sa mga sinehan ang Moana 2 this November 27. Pero bago yan, mapapanood din sa November 25 si Belle sa bago nilang serye ni Donnie Pangilinan na How to Spot a Red Flag. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, instant concert ang pailaw ng Giant Christmas tree sa Quezon City. Nakisaya roon ng malalaking artista gaya na Vice Ganda, SB19 member Josh at iba pa. Panoorin yan sa report ni Faith Del Mundo. Christmas is in the air. Pinailawan ang higanteng Christmas tree na ito sa Cubao, Quezon City. Bago yan, nag-ala concert ang event dahil sa mga sikat na special guest. Gaya ni Ann Cavogable star Vice Ganda na may bonggang performance. Make some noise about the people! Present din si Josh Cullen ng P-Pop Kings na SB19. Nakisaya rin ang big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 na si Fiang Smith at ilang beauty queens sa Binibining Pilipinas 2024. Sa Laguna, welcome to the New Valley Fountain of Light Festival. Pinailawan na rin ang malaking water fountain na ito. Mapupuntahan yan sa New Valley Fountain of Light sa Santa Rosa. Light, sound, and water show na talagang mapapawaw ang mga manonood. Agaw atraksyon din dito ang mini theme park kung saan pwede maglaro ang mga bata. May mga Christmas display din na Instagrammable. Bukod pa dyan, patok din dito ang mga cute na mascot. Bukas ang New Valley Fountains of Light tuwing Biyernes, Sabado at Linggo na nagsisimula alas 6 ng gabi hanggang 10 p.m. Magtatagal ito hanggang January 5, 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ano naman ang XX lovers? Bakit double negative? Gawin naman yun, sir. Sagot. Sagot. Baka naman nagkabalikas na tapos naging ulit balik. Wala. O di XXX. MTRCB, triple X yan eh. Iba na Kaya yun. dalawa lang eh. Kaya dalawa lang. Mga kapatid, 41 days na lang po at Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.